Nagsimula na ang nationwide na pagbabakuna kontra tigdas ng Department of Health. Inuna ang ilang lugar sa Mindanao na nakapagtala ng mataas na kaso ng tigdas noong 2025. Live mula sa General Santos City, may unang balita si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Efren. Yes, Igan, nagsimula na nga kahapon ang bakunahan kontra measles at rubella sa Mindanao. Malaking bagay daw ang programang ito para malabanan ang posibleng outbreak ng tigdas sa Mindanao. Umarangkada na ang ligtas tigdas o measles rubella supplemental immunization activity ng Department of Health sa Mindanao na isinagawa sa Lagao Gymnasium, Barangay Lagao, General Santos City. Ayon sa DOH, nationwide ang programa. Pero inuna muna ang Mindanao dahil sa naitalang mataas na kaso rito. From January of 2025 to January of 2020. So isang taon, 1 year yung 5,000 at 2,172 ay sa Mindanao. Or 42% of the cases of measles are in Mindanao. Yun, para clear lang. Bate rin sa datos ng kagawaran, maraming mga bata sa Mindanao ang hindi bakunado. Mindanao ang pinakamaraming zero dose o hindi nababakunahan. Pag maraming hindi bakunado, mas mabilis lumabas yung outbreak kasi maghahawahan yung mga batang walang bakuna. Isa sa mga nakabenepisyo sa libreng bakuna ang 3 taong gulang na anak ni Beverly Salda na mula Jensan. Hindi man sir, kay kabalo man kung safe akong anak. Kay nakatry naman po siya murag last year or 2024. Nagbigay din ang DOH ng vitamin A bilang booster para sa healthy eyesight sa mga target na benepisyaryo ng mga bata. Ayon sa DOH, kada 5 taon dapat isagawa ang nasabing supplemental activity. Nagsimula ito noong taong 2023, pero kinailangan na raw itong isagawa ngayon dahil sa anilay naranasang outbreak ng sakit na tipdas. Sa Davao City, isa rin ang 4 na taong gulang na anak ni Cephali sa mga nabakunahan laban sa tigdas. Pagkabalon ako nga naay ingunan ni ng mga kalihukan, ako gyud yung giabil kay maprotektahan atong anak, free pagid siya, unya epektibo. Alam din daw ng ina na si Ces ang kahalagahan ng pagpapabakuna sa kanyang anak laban sa tigdas. Masaya din daw siya dahil pwede nang mapabakunahan ang anak sa mall. Ayon sa DOH 11, 21 cases ng tigdas ang naitala sa Davao Region, habang 7 kaso ng rubella ang naitala sa taong 2025. Sa Cagayan de Oro City, ang ina na si Sheila Cabarihan, hindi raw nag-atubiling pabakunahan ng anak para hindi ito mahawa ng sakit. Salamat ka na bakunahan ako anak para po siyang kuan sayahang kagalingon o dili na siya magsakit-sakit. Ayon sa DOH 10, pangalawa ang rehiyon sa may pinakamaraming kaso ng tigdas sa buong bansa na aabot sa 412 cases sa taong 2025. Halos 500,000 na mga bata edad 6 months hanggang 59 months ang target nilang mabakunahan kontra measles at rubella. Nanata sa warning signs. Warning signs na para impending na epidemic. So mananagbuhat ang supplemental immunization activity. Katong gisite ni doktor is katong compared last year o karon nga year naagyoy taas. Even if one children is infected with measles, that person can spread measles to another 12 to 18 children or even adults. We do have adults cases as well. Ang nasabing measles rubella supplemental immunization activity tatagal hanggang February 13, 2026. Igan, ayon sa DOH, natayang nasa 2.8 million na mga kabataan sa Mindanao ang target mabakunahan ng kontra tigdas. At dito nga sa isang health center dito sa Barangay San Isidro, General Santos City, nakaantabay na mga health workers para sa mga magulang na magdadala ng kanilang mga anak para mabakunahan kontra measles at rubella maya-maya. Igan? Maraming salamat, Efren Mamak ng GMA Regional TV. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.